Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2026 National Expenditure Program. Sa detalye, kuhanin natin yan mula kay Angela Babad. Angela. Opisyal na ngang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang 2026 General Appropriations Act kung saan inaprubahan ang 6.793 trillion pesos na national budget ngayong taon. Pinakamalaki ang alokasyon sa sektor ng edukasyon kung saan nasa 1.34 trillion pesos ang nakalaan para sa pagbuo ng teaching at non-teaching plantilla positions sa mga pampublikong paaralan. Pati na rin sa promotion at reclassification ng mga guro para masigurado ang kalidad ng pagtuturo at pag-aaral ng mga estudyante. Sumunod dito ang makasaysayang 448.125 billion pesos para sa sektor ng kalusugan. Ayon sa Pangulo, ito ang pinakamalaking budget na natanggap ng sektor sa kasaysayan ng bansa. Nakatuon ang budget sa pagpapaigting ng accessible healthcare, pati na rin ang 1 bilyong pisong nakalaan sa Universal Healthcare Fund para sa Zero Balance Billing Program. Kasama na rin sa budget ang 129.8 billion pesos para sa PhilHealth, kung saan nakapaloob din sa nasabing budget ang 60 billion pesos na nauna nang ipinag-utos na ibalik ng Korte Suprema. Samantala, idiniin ng Pangulo na mahigpit na ipinatutupad ang pagbabawal sa anumang political involvement sa distribusyon ng tulong pampinansa sa mga nararapat na benepisyaryo nito. Anya, hindi maaaring sumama ang mga politiko sa pamimigay ng ayuda upang maiwasan ang pamumulitika sa dapat sanay serbisyo publiko. Kaugnay nito, halos 10 programa ang ibinito ng Pangulo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 92.5 billion pesos. Ang mga programang ito ay nauna nang nakapailalim sa unprogrammed appropriations. Sa kabuuan, malinaw anya ang direksyon ng 2026 national budget, ang mas malinaw na direksyon pagdating sa pamamahala at ang pagiging mas masinop, mas maingat at mas responsable sa paggastos ng pondo ng bayan. Hinimok rin ng Pangulo ang taong bayan na magtanong at magbantay bilang pakikisa sa demokrasya. At yan muna ang latest mula dito sa Malacanang. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Angela Babad. Hawak na ng Philippine National Police si retired Major General Romeo Poquiz na wanted sa kasong inciting to sedition. Dumating si Poquiz sa bansa kaninang alas 8 na umaga. Inaresto siya sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay sa bisa ng isang warrant of arrest. Si Poquiz na convener ng United People's Initiative ay galing sa Bangkok, Thailand. Ang kasong sedition ay may kaugnayan sa mga sinabi niya sa paglahok sa protesta sa People Power Monument sa Quezon City noong November 16 at 17, 2025. Nagpahayag ng pag-aalala ang Department of Foreign Affairs sa mga umuusbong na pangyayari sa Venezuela at sa posibleng epekto nito sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon, gayon din sa rules-based international order. Habang kinikilala ang mga pinagmulan, pangseguridad ng Estados Unidos, binigyang diin ng Pilipinas ang mga mahalagang prinsipyo ng international law, kabilang ang kalayaan at pantay-pantay na soberanya ng mga estado, mapayapang resolusyon ng mga hidwaan, pagbabawal sa banta o paggamit ng puwersa at ang non-interference sa panloob na usapin ng mga soberanya ng bansa. Ayon sa DFA, may 74 na Pilipino ang kasalukuyan naninirahan sa Venezuela. Balik trabaho na ang marami nating kababayan ngayong 2026. Alamin natin ang sitwasyon sa EDSA na sumasailalim sa rehabilitasyon. Naroon si JM Peneda. JM. Kanina nga ay formal na hinirap ng MMDA si former PNP Chief Nicolas Torre III at isa nga sa tungkulin na binigay sa kanya ay ang pagsubaybay dito, pagtutok dito sa EDSA Rehabilitation. Ayon kay MMDA Chairman Roman Duartes, operational matters ang magiging trabaho ni GM Torres sa ahensya. Kasama dyan ang pakikipag-ugnayan sa DPWH patungkol sa mga proyekto gaya ng mga flood control projects sa loob ng Metro Manila. Pati na rin siyempre ang pagsasailalim ng EDSA sa rehabilitation. Sa ngayon kasi ang EDSA Rehab ay ang tinututukan ng ahensya lalo na sa traffic management kung saan ito rin ang magiging workload ng bagong talagang general manager ng MMDA. Kahapon nga ay mismong si Torre ang sumama sa pag-iikot at inspeksyon sa mga ginawang kalsada sa EDSA. Sabi ni Torre, mas maayos at pulido ang pagkakalagay ng mga espalto sa mga linya kumpara sa ibang mga naunang mga inilagay dito. Better experience daw ito para sa mga motorista, lalo na sa mga bus na dadaan sa EDSA busway.
Pinuri naman ni Artes ang DPWH dahil nasunod umano ang timeline na sinabi ng DPWH na matapos ang unang phase ng EDSA rehab. Lahat ng mga sinaradong kalsada sa nagdaang 2 linggong magdamaga na pag-aayos ay binuksan na kanina dahil ngayong araw rin ang pagbabalik ng pasok sa mga eskwelahan at trabaho matapos ang holiday season. Base umano sa napag-usapan ng MMDA at ng DPWH, alas 10 hanggang alas 4 ng umaga na lang muli ang working hours para sa mga gagawing pangkalsada sa kahabaan ng EDSA. Traffic update naman tayo dito sa kahabaan ng EDSA. Kaninang umaga nga inikot natin yung kahabaan nitong highway. Nagsimula tayo sa may Quezon Avenue patungo dito sa Pasay. May ilang parte lang kanina na dahil nga rush hour ay may mga pagsikip ng daloy ng traffic especially doon sa kahabaan ng Mandaluyong sa may Shaw Boulevard. Papasok yan ng EDSA Orense. Sa may EDSA Orense, papunta naman doon sa may papasok ng EDSA Ayala ay may konting pagbigat lang din ng traffic doon sa southbound. Pero sa northbound, mabilis ang daloy ng trapiko. Pero hindi naman yan bumper to bumper. Patuloy pa rin yung andar ng mga sasakyan. Pagdating naman dito sa EDSA Pasay, partikular na dito sa likod natin, itong kahabaan ng TAF, pati na rin yung sa EDSA Tramo hanggang sa may dulo nitong kanto ng Ross Boulevard ay kung nakikita nyo, maluwag na maluwag yung traffic dito at talaga namang tuloy-tuloy yung daloy ng traffic. Itong nasa likuran ko ngayon, itong parte na yan, kung nakikita ninyo, parte yan ng mga ginawa o nung holiday season na parte ng EDSA Rehabilitation. Yan muna ang latest dito sa EDSA. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, JM Pineda. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.